Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Angel Marie T. Carbellado. At ako naman si Fabriana Evelyn Mora. Ngayon ay tatalakayin ko ang Kabanata 10 ng Noli Me Tangere na pinamagataang ang San Diego. Sa kabanatang ito, ipinapakita ang kasaysayan ng bayan ng San Diego at kung paano ito nagsimula at umunlad. Bago natin talakayin ang mga pangyayari, unahin muna natin ang ilang talasitaan upang mas maintindihan natin ang mga salitang ginagamit sa kabanata. Una, mayroon tayong salitang simboryo. Ito ay tumutukoy sa bilog na bubong ng simbahan. Sa kabanata, ibinanggit ito upang ipakita sa mula sa simboryo ay makikita ang buong bayan ng San Diego. Ang halimbawa nito, tanaw mula sa malayo ang simboryo ng simbahan na tila nangingibabaw sa San Diego. Ikalawa, ang salitang karatig lupa ay nangangahulugang katabing lupa o kalapit na lupain. Ipinapakita nito ang mga lupang nakapaligid sa isang lugar. Ang halimbawa nito, binili nila ang karatig lupa para lumaki ang bukid. Ikatlo, ang salitang dumagsa ay nangangahulugang sabay-sabay na pagdating ng maraming tao o bagay. Sa kwento, ginagamit ito upang ilarawan kung paano dumami ang mga tao sa San Diego habang ito ay umuunlad. Halimbawa, dumagsa ang mga tao sa palengke bago Pasko. Ikaapat, ang salitang madawag ay nangangahulugang masukal o maraming damo at halaman. Ito ay naglalarawan sa kalagayan ng gubat sa lugar. Halimbawa, matawag ang bakanteng lote sa tabi ng ilog. At ang panghuli, ang salitang Cabo Negro ay maitim na hibla mula sa punong buri o kaong na ginagamit sa paggawa ng bubong o tali. Ipinapakita nito ang mga materyales na ginagamit ng mga tao noon sa paggawa ng bahay. Halimbawa, ginamit ang kabungero sa paggawa ng bubong ng kubo. Ngayon naman ay kilalanin natin ang mga tauhan na binanggit sa kabanatang ito. Unang-una, si Crisostomo Ibarra. Siya ay anak ni Don Rafael Ibarra, ang pangunahing tauhan ng nobela at nabanggit bilang bahagi ng kasaysayan ng pamilya. Pangalawa, ang Matandang Kastila. Siya ay dayuhang dumating sa San Diego, bumili ng gubat at natagpo ang patay na pinagmulan ng mga alamat. Ikatlo, si Don Saturnino. Siya ang anak ng Matandang Kastila, masipag at matapang na tao. Siya ang nagpaunlad ng lupa at pagsasaka. Nag-asawa sa isang dalagang Manilenya. Anak niya si Don Rafael Ibarra. Pang-apat, si Don Rafael Ibarra, mabait at iginagalang sa lahat ng tao ng San Diego. Tumulong sa mga magsasaka, nagpaunlad ng San Diego at siya ang ama ni Crisostomo Ibarra, ang ating pangunahing tauhan. Panglima, si Padre Damaso, paring pumalit sa unang pari ng San Diego, mahalagang tauhan ng nobela. Tagpuan, bayan ng San Diego. Isang bayan na sa Baybaylawa, may malawak na bukid at masaganang ani, tulad ng asukal, palay at kape. Dahil dito, naging maunlad ang kabuhayan ng mga tao sa lugar. Sa kabanatang ito, may ilang mahalagahang pangyayari na naglalahad ng kasaysayan ng San Diego. Dumating ang isang matandang Kastila sa San Diego at binili ang gubat mula sa nagpapanggap na may-ari. Kalaunan ay natagpuan siyang patay at nakabitin sa punong balete. Kaya kumalat ang takot at mga alamat tungkol sa lugar. Pagkaraan ng ilang buwan, dumating ang kanyang anak si Don Saturnino at pinaunlad niya ang lupa at pagsasaka. Nag-asawa siya ng isang dalagang Manilenya at sila ang naging magulang ni Don Rafael Ibarra, ang ama ni Crisostomo Ibarra.
Ipinagpatuloy ni Don Rafael ang pag-unlad ng bayan, kaya dumami ang mga tao at naging ganap na bayan ang San Diego. Sa huli, napalitan ng unang paring Indio ni Padre Damaso. Buod. Ang San Diego ay isang bayan sa Baybaylawa na sagana sa asukal, palay, kape at prutas. Sa gitna ng malawak na bukid ay matatagpuan ang isang masukal na gubat na may itinatagong alamat. Noong araw, isang matandang Kastila ang pumili ng gubat kapalit ng damit, alahas at salapi, ngunit bigla na lamang itong nawala. Kalaunan, natagpuan ang kanyang nabubulok na bangkay na nakabitin sa sanga ng balete, kaya sinunod ng mga tao ang kanyang mga gamit at kumalat ang mga alamat tungkol sa lugar. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang kanyang anak na si Don Santorino, isang binatang mukhang mistisong Kastila, mapusok, malupit, ngunit masipag. May gulang na siya na maisipang mag-asawa sa isang dalagang Manileño, at sila ang naging ama at ina ni Don Rafael Ibarra na siya ang ama ni Crisostomo Ibarra. Sa tulong ng pamamaraan ng kanyang ama, napaunlad ni Don Rafael ang pagsasaka kaya dumagsa roon ang mga dayuhan at ang nayon ay naging isang bayan. Nabatay ang paring Indio na unang kura roon at pinalitan ni Padre Damaso. Gayunman ang libingan at ang karatig lupa ay ginalang. Dito, ipinakita ng talata ang pinagmulan at pag-unlad ng bayan ng San Diego mula sa alamat tungkol sa matandang Kastila hanggang sa pagpapaunlad ng lungkar nila Don Santorino at Don Rafael Ibarra. Dahil sa kanilang pagsisikap, ang dating ngayon ay naging isang maunlad na bayan. Ngayon naman, ating tatalakayin ang aral mula sa kabanatang ito. Ang aral na makukuha natin ay ang sipag, tiyaga at paggalang sa kasaysayan ay nagdadala ng pag-unlad sa bayan. Ipinapakita nito na dahil sa sipag at tiyaga ni Don Saturnino at Don Rafael, umunlad ang San Diego at dumami ang mga tao sa lugar. Ipinapakita rin ng kabanata na mahalagang igalang ang kasaysayan at pinagmulan ng isang bayan. Dahil dito, ang nagbibigay sa atin ng pagkakalinlan at aral mula sa nakaraan. Conclusion. Ang kabanatang ito ay nagpapakita kung saan nagsimula ang yaman at sumpa ng pamilyang Ibarra. Ipinapakita na ang pag-unlad ng San Diego ay hindi lang dahil sa sipag, kundi may kasamang madidilim na sekreto mula sa nakaraan. Makikita rin dito ang paglipat ng kapangyarihan mula sa mga paring Indio papunta sa mga paring tulad ni Padre Damaso. Dahil dito, nagsimula ang tensyon sa pagitan ng simbahan, pamahalaan at mga mamamayan. Ang alitang ito ay naging mahalagang bahagi ng kwento sa buong nobela. Ngayon naman, tayo ay magkaroon ng maikling pasulit upang masubukan ang inyong pag-unawa sa kabanata at mga talasalitaan. Huwag kayong mag-alala, simple lamang ito at nakabase sa ating tinalakay. I just had to let you know you're